This is the Bees versus the Barangays. Ayun na. Ibang anggulo ang sisimulan natin ngayon from the floor upwards. Hindi Pwede ka ng production director. pwede na Brigida. nga yata. Tingin ko eh. No? Makikita natin na tinanggal na naman ang Fanny. Tumataas na naman ang ban rate ng Matilda matapos itong naging uso around week 5 or week 4 of MPL. Yep. And syempre may isang klasiko na hindi magbabago. Ayan ang Chip ban. Congratulations po Chip. Kung meron pong mga 5 blue streak, ikaw ay may 100 plus na ban streak na to. In fairness sa'yo, Chip, ha, ikaw ang isa sa mga pinaka-consistent na hero sa buong MLBB. Totoo. Consistent na hindi mapapanood. Kailan kaya tayo makakita ng nerf kay Chip, no? Para mas lalo nang makita na Isipin mo ginalaw pa, nilagyan pa ng immobilize yung ultimate niya ngayon. So, parang lalo pa na pababa yung chances na makikita natin siya. Pero ngayon hindi naman na nauulit yung pagta-target ban na lang kay Andoryu. Nakita naman natin kanina, naging headline nga na hindi basta-basta nun masasagot yung flexibility or yung talagang threat ng Smart Omega. So now halos open pa lahat ng Assassins, no? Ganun, babalik kaya tayo sa ganun na or mafo-focus na lang muna yung Assassin first picks for both of these teams or for Smart Omega in particular. Kasi ayan, no, yung Phobius nga, sila mismo yung nagtanggal eh. meron pang when you say na open yung mga assassins, hindi lang talaga pati assassins, kundi yung mga anti-assassins din katulad nila Bane. Na Yes. pinakita na rin kanina ng Omega. So feeling ko hindi sila magfa-first pick ng assassin dito, maliban na lang kung confidence pick talaga ang ating makikita. Mainly because handa naman ata ang Omega na lumaban sa kahit anong assassin na ilalabas ng Falcon sa Brent. And if ang Falcons AP Bren hindi magbaba ng Moskov, parang hindi malabo na magfa-first pick ng Moskov dito yung Oo. Smart Omega. Kahit nga... Nagawa na nila dati yun yes. Kahit may Harith na open, ng mga panahon sobrang lakas ni Harith, wala silang pake. Moskov ang gusto nila. O iba kasi yung macro implications na meron kang Spear of Destruction. Granted, kailangan tumama ng Spear of Destruction mo. Pero nagiging asintado naman kasi. Si Jom, ginagamit pa nga niya pang outplay kapag may ka-1v1 siya. Isipin mo sa lahat ng magiging asintado kang ka-1v1, sa funny mo pa, napatama yung Spear of Destruction na nakita natin isa sa mga naging major highlights kanina nung game number 1. Pero Moskov na nga bang ipaprioritize dito ng Smart Omega? Ganoon na nga Ayan ba na. kalaki ang priority sa kanya? Ayun na nga, talagang... Sobrang consistent. Week 4 pa lang ganyan na yung ginagawa ni Joe. At mukhang masaya naman si Jom sa kanyang nakuha. Na-secure na naman ang kanyang signature Moskov. At bago pa siya magpakita sa camera ay nalipat na agad kay Super Marco ang bola. Ay, ang camera. Narinig pa niya yata, Sige, tumingin siya ng... tumingin ka. Sino kasabi nito? Siguro Haya, Julian Nolan. Yes, pwede naman na dito. At the very least, go-to pa rin naman natin yung jungler for Falcons AP Bren, ang mga assassins na available. Pero... May Hylos pa nga kung sakaling... Oo, tsaka going up against Smart Omega, feeling ko magdadalawang isip na ako agad sa mga Faramis priority or and the like. Kasi parang kayang-kaya talaga nila makipagsabayan doon. So Hayabusa, tapos Loy Vale, ganun nga ba? Ay! Khalid! Grabe, no? Yung biglang sumulpot yung Khalid once again. At nakita talaga natin na effective naman yung Khalid. Pero bigla ko na-miss sila, yung mga regular na mga tao natin. Esme, Yura. Sila mga Regular Yura, na mga tao Esme. natin. Ito, hindi kasi regular si Khalid eh. Ito yung level 1, sobrang mamaw na agad. Yung tipo na hindi mo talaga pwede tradean to ng level 1. Tapos by level 2, hindi pa rin kasi may quicksand guard. May may regen. Kumbaga yung early laning phase niya ay natatalo lamang kung one, marami kang stun o sabihin na nating magkamali yung Khalid mismo. Pero in this level of professional play, yung kalamangan sa laning phase ng isang Khalid ay mahirap sagutin with our existing meta XP laners. Ay, wow! So magkikipagsabayan na ngayon si Andoryu, picking up the Ling as well as the Arlot. So for Falcons AP Bren this time around, gusto na rin ba talaga nilang i-all out ang pagiging agro since nasa kamay naman na nila yung Khalid? Isang makulit-kulit kaya na mapansasabay nila bilang roamer dito or even mid laner para lang makadagdag pressure in the early game kontra sa Smart Omega. Deny or kuha na nga ng hero ni Few na hindi Faramis kaya pwede din. Vexana, pwede din. Pero parang pagka kumuha sila dito ng mage agad ay pwedeng ipitin yung mga pwedeng i-pick dito ni Marco. Considering na na-pick na yung Moskov, so baka kailangan na nila mag-pick ng gold lane dito. Pero hindi pa nila kukunin na nakawin nila ang Gatot Kacha mula kay Chakdu. Deny nga. Deny. Deny, di ba? O, kinuha na nila agad.
ang gatot Katya na siguro naman at this point ay ilalagay na talaga nila sa Rome or Rome kasi na-reveal naman na naka-lead XP lane ang kanilang ipapalag. So makulit-kulit na early game potentially mas manggugulo na yata ngayon ang Falcons AP Bren pero still for both of these teams hindi pa naman revealed yung mga mid laners natin halos. So baka doon na natin makita ang mga tanggalan even the uy, oo nga, may Tigreal pa. Actually, kanina inisip ko nga sana for first phase yun ng Smart Omega eh. Pero parang gusto yata ni Mapipaaga Atoy masyado action eh. Kailangan na ng Omega dito na kumuha ng maraming crowd control considering that they're playing the Arlot. Maliban na lang tayo makakita ngayon ng Arlot na siya talaga yung main engage eh. Kumbaga parang yung Arlot laging secondary engage tool na lamang Oo. siya. Hindi na yung parang mauuna talaga. So kailangan ng Omega ng isang roamer na kayang mauna sa Arlot and perhaps give him more passive stacks. Kumbaga parang dahil nga may stun yung kukunin nilang roamer, mas maraming ikot na magagawa at mas makakasurvive ang isang Arlot. Oo, pero nga sa tapatan ng dalawang jungler na ito, 100% ang win rate ni Kyle TZ in this Hayabusa, whereas 75% ang win rate ni Andoryu. Ibig sabihin nito parang isang beses pa lang natatalo halos si Andoryu in using this lane. And mas mataas yung KDA, yes, coming from Kyle TZ, but then when we enter the game, parang kung mas makakasecure ka naman ng Lord either way, it doesn't matter that much kung magiging mababa yung KDA mo eh. Babalik na kaya tayo dun sa mga Chaknu Hylos para mamaya for Smart Omega. Since ganito naman na yung nakikita natin. Pero kailangan nga naman nila ng additional pa na crowd control. So ayun na yung Vexana para sa Falcons AP Bren. So for Chaknu, gusto na nga ba nila na ganoon na lang parang magkaroon ng mas malaking advantage in terms of the team fight by securing the glorious pathway or additional crowd Aurora. control. Yeah, Aurora nga din naisip ko. Ito na yun eh, parang isa sa mga naging comfort picks ni Ukir in the regular season, yung Aurora, na sila lang halos yung naglalaro kung titignan natin. But here we go, we asked for a tank na kayang mag-set, kayang Oo. maglagay ng additional na marks, pero mukhang balik Lilia ang usapan natin. Parang hindi naman din sila magkukulang ng crowd control kung crowd control lang yung pag-uusapan natin kasi may wasiwas yung Arlot. Tapos dudunggulin nung Grak sa pader. Pero in a way, balance pa din yung damage output nila kasi may Oo. DPS from Jom and Okir tapos pang clean up si Andoryu. Na punta na naman tayo sa puntong maiipit or ano ang ipapagamit kay Super Marco kasi available pa naman halos lahat ng mga potential gold laners natin via carry dahil nga maraming makunat-kunat dito for Super Marco. Carry Claude. Claude nga no, Yeah. para man lang meron din talagang pantawid pagdating dun sa punto na marami na silang mapupuntahan sa likod kasi maganda yung idea na may Khalid na rin for their lineup na parang pag pinagsabay mo yung Khalid and Claude, magandang panggulat siya for May avatar Smart pa. Omega. And Kumbaga avatar parang pa ang siya. dami nilang pwedeng i-layer na skills. But overall, for Falcons AP Bren, makikita natin na yung power spike nila na aabot talaga ng late game dahil nga sa Claude. And kung ikukumpara ito sa kupunan naman ng Omega, parang mas maaga silang makakapalag. The moment that the Ling gets his first few items, ay kaya na agad nilang lumaban. Pero wag na nating patagalin. Ano nga ba? Wag na nating patagalin pa because casters, you need to take us to the land of dawn. Sige, tara, samahan nyo kami na simulan ang game ang number 2 between Falcons AB Bren at Smart Omega. This is it na naman para dito sa ating dalawang teams kung kanina ay malinis at mabilis na pagkaka-execute ang ginawa ng Omega. Kilala natin ang kanilang kalaban na isa din sa mga teams na magaling mag-adjust in between matches depending sa kayang gawin ng kanilang kalaban na team. Pero ano nga ba magiging demand sa araw na ito? Mapupuro ba tayo ng somewhat hindi pa rin nakakabawi sa una nilang mga pagkikita or ngayon ay chance na Falcon CP Bren para makakuha ng panalo laban sa Smart Omega. It's a fight for pride para dito sa labanan na ito. And looking at MD Builds mostly ay ito yung mga nakasanayan na rin naman for both of them na even for Ukir dito. And so far, nakikita pa rin naman natin yung wave clear talaga yung check na check for Smart Omega. Oh, expect na nabagit man naman na nga si Ukir more on a spam ng skills dahil na rin doon sa 5% CD reduction sa kanyang talent. So, maaga pokes dito sa may top lane. Level 4 na by the way. Si Andoryu nakuha niya isang neutral against FCAP at diretso pa dito sa may turtle. Gusto niya talagang diretso lang, straight lang kumbaga. Hindi sa buhok, pero diretso lang ang kanyang magiging trabaho dito para sa Smart Omega. Habang si Jom, andun pa rin yung
gusto niya maging bully pagdating sa linya, sa lane na. And kanina nga na-highlight yung macro mechanics niya and even as a mechanical player, di ba? Sabi nga nila Brigida, sa dinami-dami ng pwede niya ma-spear of destruction, magano na highlight play. Which is, by the way, one of the major highlight ng game number 1. Nagawa niya pa yun on the jungler Fanny. Oh, tsaka yung gumamit ng Fanny ay hindi lang basta-bastang Fanny user. It was Kyle TZ. Na by the way, sinisimulan na yung turtle objective for FCAP. So si Chuck Noy nandito, nilagay na rin yung Gorgon's barrier. Open is here and even Flop TZ. Hoy. Mukhang hindi itutuloy yung contest for Omega kay FCAP. Isang malinis na pag-secure ng turtle. Grabe yung man-to-man defense. Hindi nga man-to-man kasi isa lang naman yung binabantayan doon ng Falcon sa AP Bren. And the threat of Chakno talagang in-acknowledge sila. But looking at the way na gumagalaw ngayon sa mapa and even inside the game si Andorio, sobrang fluid lang, sobrang smooth na nga lang din. Especially with the Infinix GT20 Pro na kanina by the way gamit din pagdating sa video call sa Lucky Fan. Ayun kanina, sa oo. ating barangayan. O shoutout pala sa mga nasa caravan natin. So abangan nyo rin, meron tayong iba't ibang mga location. Every week hanggang October 5 to 6. Yes, pero Kasama ngayon... ka dun, di ba? Bukas, kasama niyo ako guys. Non-stop MLBB action. Katulad na nagaganap ngayon, ang tapatang Flap Easy at Ryota. Okay, so suntukan lang siya para dito sa ating mga XP laners. So the usual setup para sa ating mga players. Kung pwede bigyan na, bakit hindi? Pero kung mapapansin nyo, yung pattern dito ng dalawang junglers natin is that paunahan talaga na makakuha ng resources. Parang sa mga birthday parties, yung paunahan kayo sa pulbo, yung hanapin niyo yung piso. Okay, Ay, hahanapin hindi ko niyo. nakabutan yung birthday party na gano'n. Nakwento ni Burrito, saka ni Midnight. Akala Ayan. ko, dahil joke lang. Hindi. Dahil saka yung pinyata, kumbaga yung hinahanap mo, kung sino yung dapat yung paluin para makakuha ng maraming candies o maraming resource. Sabihin na natin marami na mabibigay katulad ng mga bounty kapag nakakuha ng first blood. By the way, ay wala pa sa game na to. O nga, 3 minutes for me. Kung gaano ka grabe yung palitan kanina, gano'n naman kalmado yung mga players natin. Yung sinasabi natin nakakatakot. Kasi Oo. nakukuha nila yung gusto nilang gawin, nakukuha nila yung mga resources na dapat nila makuha, pero wala pa nagiging casualty. So expect na magiging madugo yung next na team fight natin. We're letting them cook. Okay, ngayon ay nanunuot ang kalakasan, pati na rin wala pa masyado nakikita ng mga explosive plays. Speaking of which, 5 miyembro ng Falcon City na rin ay malapit dito sa vicinity ng Turtle at 4 dyan ay nakaabang dito kay Chakno. Andorio nagtatago muna. Oh, so perfect timing. Ang gusto gawin, wild charge. Oy! Si Andorio yung nakakuha ng turtle. So it's all about the timings ngayon. Yes. Para kila Chuck Bamba. Oo. At sa may bottom lane, Blazing Duet para mas mapabilis na maklear ang minion wave. Si Chuck na dito, tsaka si Ogwen na pagalingan na... Hindi tumatanin yung gano'n Paano ba tunggol? Tumutunggol at isa nanununtok naman ng Iron Fist. But of course, kailangan natin i-acknowledge yung patience level dun ni Andorio hanggang sa pinakadulo. Target lock lang siya sa Turtle dito para sa celebration na to. At dito, syempre mag-celebrate tayo dahil in-game code ulit tayo. Pero ngayon, in-game talaga si Flap TZ onto Andorio. Oo, kamuti ka na si Andorio nung time na yun. Parang hinahanap yata ni Kyle TZ. Pero nasa maingat na side pa rin. So kalmado muna ulit yung Land of Dawn by the way. Pero kung mapapansin niyo, lamang si Joe pagdating sa gold. And speaking of gold lane, dito nakapokus yung ating camera. Yung final slash walang tatamaan ng moment yun. Isang hit na lang sana yung Torre. Pero madedepensahan pa rin. Dito na side ng FCAP. Pero walang masyadong nagpipilit. Instead, dun pala sa gitna, merong mapipilit na makukuha ang first blood. Sila few. Oh, so napakagandang kill para dito sa side ng FCAP at that time. So si Okir, although wala pa naman big objective, Yeah. Pwede lang pigilan lang din ni Chakno ng Guardian's Barrier yung minion para hindi masyadong madelay. Kaya niya pa rin kontrolin kahit paano yung gustong gawing pressure dito ng Falcon sa AP Bren. Pero no pressure as of now kasi pareho pa rin namang hindi masyado nagagambala, nako-compromise yung vision, jungle man yan. Pero ang nalalagay sa alanganin dito si Flap Easy na hindi rin naman ganon agad pagtutuunan ng pansin. And surprisingly, walang masyadong pilit plays ngayon sa game number 2. Oo, more ano lang, clearing ng minion wave. Yeah. Again, yung storyline natin is bawian, bigayan, pagalingan ng mga limahan. So talagang ginagalingan ng ating mga players kasi walang unnecessary na mga movements from them. Kung ano yung kailangan gawin, yun yung ginagawa nila. Oo. Even for Ogwen, si Chakno na yung sinusundan niya para hindi na masyado makapag-zone ng kanyang mga kakampi. Kung kanina sa draft, sabi nga Leomi, more on confidence picks yung nakikita natin. Pero ngayon sa inside the game natin nakikita yung systematic na approach na system, body-body muna. Pero doon sa may bandang taas habang may nagaganap dito, ay may nangyayaring mga pick-off. Oo, may mala tornado na Tempest of Blades na ginawa si Andorio dun sa may tapa. So very crucial yan because natin against Super Oy! Marcus Weapon Delay na pilitan ng gamitin yung flicker dito few. At dadaling ngayon si Black PZ, so more on pokes again.
tinatry lang na ma-exert lahat Wow. ng resources. Grabe, 7 minutes into the game, all one pa lamang yung kill score natin. At yung Pagong ay nakailang ulit na nakapag-chacha dito sa may bandang turtle pit. Pero pareho pa rin silang ramdam na nagpipigil. At ngayon, sino nga ba magpipigil muna ng kanilang mga gigil? Kasi ngayon, nandito ang Raging Sandstorm, palikod! Pero may gamit din, Arbiter, the Guardian. Pero Kaltis makakakuha din ng Lord na make it a double kill para sa kanya. Hinahabol kay si Ryota, pero final slash. Pero hindi sapat para makatakas. Triple kill para kay Kyle TC. Ngayon, nag-rev up ng engine ng mga bees and they want to get the kills. Makakakuha sila doon ng multiple kills for Caltisi plus getting a third here on the mid lane. Ang ganda nung na-king as. Hindi naman sobrang trade yun, but ang ganda ng advantage na nakuha nila. Yung sidestep, doon yung Lapizi and attacking each and every member na pwedeng gumambala doon kila Ogwin eh. Oh, ito yung nangyari kanina. So yung parang yun na sana yung saving grace. Yung last nakakapitan ni Ryota, yung kanyang final Oo. slash. Kaso tatlong players kasi ng FCAP yun nandun at biglang lumobong kalamangan ni Jets dito ng mga Bees. So top lane naman yata magiging target nila. Nakamasakit na sa Supermarket. Oh, Nakikita no. na natin, even Black Easy ay tumatalon lang ng tumatalon laban dito sa Omega. So si Joma, the usual, ano muna, Genly Gaming. Oo, mamaya na muna ako sama mga tol. Pero ngayon, diretso lang ang tingin ng Falcon CP Bren. Mas nakokontrol nila ngayon yung mapa, knowing na ang bilis din naman kasi talaga ng mobility ng isang Hayabusa. Plus, mas naramdam natin ngayon yung presence ng magagandang mga Raging Sandstorm ni Flat TZ. And so far, hindi pa rin naman sila totally na sa stop dito or nahuhuli ng members ng Smart Omega. Yung mga untog, hindi pa naman check or hindi pa present for Chakno. Pero kailan ba natin makikita yan? Kasi sa ngayon, hindi pa na-activate yung talagang nilaso ng bagong barangay. Grabe yung mga laban natin dun sa mga teams na nakapasok na ng playoffs. Playoffs. Parang preview kung ano yung aabangan pagdating sa playoffs kasi talagang nagle-level up yung play, nagiging iba yung rotation, iba yung mga heroes na Iba nakikita lahat. natin. Even nung last time na nag-meet sila ay we can probably say that it's very different pagdating dun sa setup ng dalawang teams. Kaya siguro medyo mabagal din yung pacing ng laban kasi tinatansya muna nila kung ano nga pa yung capacity ng gantong klaseng lineup or probably iniiwasan nila na magkaroon ng team fight. Kasi kinikilala din nila anong version ba ng Omega yung kaharap natin ngayon. Even for Omega, anong version ba ng Falcon sa AP Bren yung lumalaban ngayon? Ito ba yung more on high risk, high reward na mga plays or more on systematic at analytical yung approach? Kasi ngayon, kung i-analyze natin, hindi pa talaga sasama si Jom. Kailangan niya muna magbigay ng pressure sa ibang mga linya tapos magsusuperhero siya pagdating sa mga clashes. Pero ngayon, ang nagiging superb is yung lead na na-establish ng Falcon sa AP Bren. Sila pa rin ngayon totally yung may hawak talaga pagdating ng mga initiations kasi hindi pa natin nakikita na sumasagot ang Smart Omega. Oh, parang kagaya lang din yan. Kanina nung isang teamfight na kailangan nila. Okay na gamit yung Raging Sandstorm. Isa yun sa mga resources na napaka-importante na magamit dahil meron tayong Lord. So even Chocolate Ogwen ay nakaabang lang din. Kung titignan nyo, wala nagamit na resources dito yung Omega. Talagang sinone out lang nila. Yun yung mga importante. At ito na yung Lord. Halos wala ng buhay. Kanina mapupunta. It's gonna be Kyle at TC. Magkakaroon ba ng teamfight? Hindi. Iwas yung dalawang teams. Bruce, nakita mo yun? Hindi rin tinawag si Jom. But instead, ang call doon ng Smart Omega is somewhat focused lang muna dyan. Mag-form up at sabihin na natin na mag-ipon ng tamang mga net worth para makabili ng kanyang mga items. Speaking of which, on to the items, ay lamang na lamang evidently dito si Super Marco kung i-compare natin kay Jom. And so far, hindi lang naman siya yung kailangan bantayan. Yung prowess din ng isang Hayabusa na maaga-agang nakapag-online on the hands of Kyle TZ. At ngayon, mabilis mang matutunaw na Smart Omega ignored. Pero habang tumatagal ngayon mas lalo itong nagiging lamang para sa Falcon CP Bren. Paano ba ang tansya mo dito sa laban natin? Magiging long game ba siya or Parang mid-game, bigla na lang magpapapakong. Around 12 minutes off. So may 30 seconds pa para magkaroon ng protection. Kasi inaantay ko pa rin yung tamang angulo para kay Chakno. Hindi magkagulo, pero angulo. ang sakit? Oy! Napagamit ng black shoes. Dito si Okira. So ito na yung sinasabi natin yung mga resources as much as possible ay talagang ine-exert or pinipilit ng side ng FCAP na magamit agad. Parang naramdaman nila na si Andorio ay pwedeng gilid lang. So rejected yung proposal ni Andorio na magpupush muna sa gilid. No, anong Not today. ginagawa? Hindi. Not today, sabi ni Angry Flap. Nawawala yung kulot na bangungot Parang hindi yata yan pwede maging bangungot para sa game number 2. Pero so far, one of the most high-ranking na makakakuha ng gold and even on the damage is going on to the side of Falcon CP Bren. Specifically kay Cal TZ at kay Flap TZ. The TZ brothers activated this early. And for Smart Omega, habang tumatagal, mas lalong sasakit ang ulo nila. Kasi kung papansinin nyo po is, paunti-unti nang nasa pa rin Naku! nila. Ginamit
Nakita nga doon yung Tempest of Blades. Alam ng side ng F-Cup. Makakapag 10 Tempest of Blades pa daw. So kailangan ko ng tropa with me. Kaya nandun din si Ogwen at that time. Ito pa. Diba? Imagine, sinalo. Akala niya nakaiwas na yung left cheek niya sa sampal. Eh, sinapak pa siya pabalik doon. Eh, ni Ogwen at ngayon maghihinit lalo. Ang Falcon sa Ibiberen nakaabante at lalo lumalaki yung lead. Baka kasalubong si Chaco dito. Pilit na isasarado at delay dito ang mga bees. Pero ang atake nila ay hindi rin naman mapipigilan dahil tuloy-tuloy sila pati sa pagagaw ng mga farm. Oo, kasi ayaw nila pahabulin eh. Ay! Habol. Ay! Napablock siya sa Leta. Napabalik to the past. Dito si Okira. So, Nag-reminisce 20 muna eh. seconds bago magkaroon ng next Lord. Yeah. Pero ngayon, yung Lord na yun eh, medyo crucial para sa Smart Omega. Kasi kung papansinin natin, lahat ay lumalamang ngayon into the favor of Falcon CP Bren. At ngayon, kailangan nilang i-activate yung key to victory na never let them know your next move. Kahit tayo, nag-aantay pa tayo ng next move ng Smart Omega. Pero when is that? Ngayon, magpo-14 minute na yung ating laban. Tinatry i-reset yung Lord pero hindi yata kakayanin yun ni Chakno. Oo nga, so parang ito, meron tayong dalawang storyline para din sa laban. Again, sa may top lane, na may sariling laban din si Jom tsaka si KTZ. Ganon din naman si Andorio tsaka yung ibang mga players dito ng F-Cup. So again, nabanggit kanina, binanggit na ating mga katambay na meron tayong Omega timers. Oo. So medyo nasi-stretch ngayon na Omega dahil na sa mga pugak gaming na ginagawa dito ni Joma. For F-Cup naman, kaya sila nagiging aggressive kasi iniiwasan nila yung mga timers na ma-activate. Pero makikita natin na meron ng Lord, naka-ready ngayon yung dalawang teams natin for another team fight na may black shoes na ginagamit ni Okera. So medyo mahihirapan na siya mag-front anytime. At sisimulan na, tutuloy yata nila F-Cup yung Lord habang si Ryota, napakakunat. So may top lane doon si Joma, patay ang dalawang players ng side ng Omega. Pero hindi pa dyan nagtatapos ang lahat si Andorio doon sa pinakalikod. Pinipilit umagaw ng Lord. Makakaagaw at makakasalubong pa si KTZ with a shutdown kill. Oh no! Ngayon, pipilitin niyang tumakas pero Super Makmak ay nandyan. Makakasalubong si Ogwen. Pero grabe na ang nangyayari sa ating laban. Tatlong patay sa Omega. Pero yung kulot, nakakuha ng Lord laban sa F-Cup. F-Cup ngayon, pwedeng sumira ng inhibitor turret dahil nandun si Few para dumipensa doon sa mga minion wave na meron sila. Ginamit na yung Blazing Duet. Medyo nabitin doon yung Raging Sandstorm. Pero yung pala meron pa free hit. si Bob! Nakabalik pa, ginamit yung Winter Crown. Ito na ba magbawi na hinaantay na Omega na makakulat kayo ni Owen. At nabuhay na ang barangay. Walang immortality si Owen dito. Sa den ang makukuha ni Jom. Eto na naman, na-stretch ang tanaman. Na-activate na naman yata muli dito yung Omega timers. 15 minutes into the game. Surprisingly, Smart Omega pa ang unang makakabasag ng inhibitor turret dito sa pinakabase ng Falcon sa EP Bren. The Lord is onto their hands. Pangalawang Lord pa lang ito, by the way. Kaya namang i-clear to ng Falcon sa EP Bren. Pero kita mo naman kung paano rin dumidisiplina dito ang Omega. Oy, pero may mga criticals din. Si KTC, hindi daw sila papayag na pinaghirapan namin ang kami lamang early game. Nakakuha na yung Lord matatapos yung laban. Pahabain pa natin yung laban natin. Kasi after nito, matagal na ulit tayong magkikita. Ngayon, kakalma na naman muli ang mapa. Talagang nag-rev up lang yung engine ng magkabilang koponan for Smart Omega. They just waited for the timing. Di ba kanina yung tinatrabaho ni Jom nagbunga na. Tinatas na niya yung bunga, which is a base turret. Kasabay na nga lang din ng pag-agaw ni Andorio ng Lord. That was a slight momentum change para dito sa laban na to. For Falcon sa EP pa rin naman ay medyo nagkagulo-gulo talaga sa to be honest dun sa way of initiation nila sa kanilang mga tatargetin. Katulad kay Okir, ang daming panakas. Oo nga eh. So ano ngayon mailap sa team fight kung paano ba natin i-describe to sa laban na to. Mailap sa team fight pero grabe mag-farm. Oo. Kumbaga, they're choosing their fights wisely. Kasi pag sinabing fight, di lang naman more on team fight. Pero syempre, yung mind games din ay kasama dito sa fighting ng Omega at Falcon CP Bren. May halong pagsasyko, may halong mental fortitude katulad nga ng mga i-adjust for both of our teams, katulad sa mga sinabi ng kanilang mga coaches. Pero sa ngayon, titingnan muna natin on how will they go and get a pick off yet again. Kasi mas maaga ngayon makakapwesto dun sa may Lord area ang barangay. Oo, napanood na natin to eh. Pag mga gatong mahabang game, ibig sabihin mahaba din yung susunod na magiging Lord Dance. So again, pagalingan ditong pumasok, may it be Flap TZ or Ryota, may it be Chakno or even Ogwen para dito sa ating mga players. So 8 seconds, 7 para dito sa ating next Lord. So that is gonna be the third Lord
para sa ating laban. We also have to consider na wala yung inhibitor turret sa may top lane. Hindi lang sa pagalingan pagpasok, kailangan din nilang i-ensure yung smooth exit nila later on. Kasi hindi pwede na may makuha ka mga shutdown, makakuha ka ng Lord, tapos ma-eliminate naman ang majority of your members. And so far, yun yung nangyari kung bakit din nakabawi doon yung Smart Omega. Ngayon, may sumasabay sa ginagawang trabaho ni Jom doon sa may bandang baba. And that's a great way actually for Falcon CP ba rin na kahit paano i-relieve yung pressure at i-try kung kakagat ba sa patibong na may Moskov munang bubuko dito para sa Smart Omega. Okay, so nagamit yung Blazy Duet by the way para mag-clear agad yung minion doon sa may middle lane. Yeah. So probably ay mag-open up muna ulit na space dito yung F-Cap. So lamang sila in terms of gold. Pero yung nangyayari ulit kay Joe, parang yun nangyari kanina. Kaya nasira nila yung Torre doon sa may top lane. Pero nararamdaman niya ng F-Cap eh. Ito na naman yung mga laban na parang hindi mo alam kung sino ang pasensyoso. Sinong most patient player ni valuable ngayon eh. Most patient muna. Kasi sa ngayon, ang kailangan din hanapin ng Falcon CP ba rin si Andoryu eh. Ngayon, hindi pa nila masyado na nakikita sa mapa. Kasi kanina yan talaga, yung nakapagpa-something na nakapagpabaliktad talaga. Dito sa nangyayaring game number 2, first Lord or rather second Lord yun. Pangatlong Lord itong paglalabanan nila. Nako! Pero tingnan mo yung Belix. pwersa na umaabang kay Joe. Oo, pag tinamaan ng first kill pa nagkataon, talagang face check si Joe na sa time na yan. Yan ang So realidad. uuwi muna. Uuwi muna sila. Ngayon, uwi. Pero walang uwi para dito sa mga nakatambay sa may LBM. Hindi talaga nila hahayaan na mahawakan to sa ngayon ng Falcon CP Bren. Ito yung prowess ng isang Ukir with the Lilia talaga. At ngayon, mahihirapan din somewhat si Flap TZ na lumalim ng gusto. Pero ito ang konting pabait, patibong para dito sa North. Pero isasarado lang ni Jack mamaya na yan. Oo nga pala, may pang-reset din kasi Guardian's Barrier. Kaya din lagi naka-front dito si Flap TZ. Para pag nakita niya na hindi naka-Power of Nature, pwede siyang pumasok anytime. So eto na, narinig na natin, nakikita na natin humahampas na Lord. Si Supermarket, tsaka si Joma, parang delikado din sa may bottom lane, parang may sariling laban din. Kaya see? tama lang ng dalawang camera yung nakikita natin para kung kahit saan may mangyari, always ready. And speaking of always ready na dito yung iba ng mga players natin. Medyo na pala yung dating dito ni Ryota. Kaya naman patayin na siya. Oh, Ginamit no! yung Winter Crown dito ni Flap TZ, Supermarket, Without Nature. Pero may Tempest of Blades. Pero may sagot na Immortality, kakaibang mga buy and sell ngayon ang nagiging sagot. Habang tuloy pa rin pala yung laban ni Jom dun sa Torre sa baba. At dun sa may bandang taas, ayaw yatang pawin ni Andoryu si Super Marco. Tinatry niyang i-out macro! At that's going to be a hectic na pick off para sa Falcon CP Bren. Matatanggal Ayan man na. si Super Marco. Nabili- Pero look at that. Sana all maraming pambili. Oo, ang bilis ng mga kamay dito. Oo, ang daming mga lumipat na mga item. Sabi nila, ang schedule natin for today ay kunin muna yung Lord. Oy, ito. Okay. So may information si Ogen, by the way, na kumukuha ng Purple Buff, si Andoryu, habang pinaforce ng side ng FK na ma-secure nila yung Lord. Andoryu dito, tatama na Shadow Kill, Tempest of Blades, medyo na paaga, kailangan niya na umalis dyan. May umuwi, Pero may ah. players dito na side Oh, no. ng FK, kailangan nila umuwi. Biglang dumating si Jom! Pero patay pa rin si Andoryu sa moment na yun. Jom, lumalaban para sa kanyang buhay. Ginamit yung Wind of Nature, meron Lord. Andin na si Kyle DC, meron mga shadows, makakuli ng immortality. Jom with a flicker out. Bibitawan pa siya ng mga players. Buhay pa! Tuloy pa rin ang laban. Nandito na ang Atoy Army. Pero aatras muna sila. Oo nga pala, merong Lord na na-secure dito. Ang side ng F-Cap, Ogwen, mawawala ng immortality. At nandito na nga lang din sa lubong nila Ato Yara. Ayaw nila pawin dito sila Ogwen. And that might be it kasi mapapatay siya ni Okir. At habang lahat sila ay nagkakagulo, kinailangan ni Super Marco na umuwi para dumepensa. May Lord na nakuha ang Falcon CP Bren. Pero naging enough yung buy time dito na ibang mga members sa Smart Omega para somewhat madelay yung buong plano na dumiretso lang sa base ng Smart Omega. Grabe na talaga. Parang lahat four corners of the map ay hindi pwedeng hindi bantayan Oo. kung ikaw ang Omega and even F-Cap. So nagawa na yung mga buy and sell na kailangan gawin. Even yung mga flicker, yung mga dash, lahat na pwedeng resources na gagamitin. Speaking of resources, babantayan ni Flap TZ dito yung kanilang Lord. Pero mabilis yata madedepensahan dito ng Omega. Take note na merong threat na pwede masandwich dito mga players na side ng Omega dahil dadating na ang mga players na F-Cap. Ginamit yung Raging Sandstorm. Si Jom, naku po si Jom, kalahati yung buhay. Ginamit yung Winter Crown at dadating na rin dito ito ng Guard from View and even a Shadow Kill. Ginamit na rin ni Kyle DC at yung Lord na doon pa rin. Ryota's gonna be down. Yung Lord halos wala ng buhay habang nagka-cut na Minion Wave doon sa gitna. Si Antoryu. Oh no, yung kinakatakot mo kanina na pwede masandwich yung nangyari nga lang din ng slide. Pero si Ryota naman na masasacrifice doon. Grabe yung pagka-cut lane doon ni Andoryu sa may bandang gitna para lang sana mapigilan doon yung pagpupush ng tuloy
tuloy-tuloy ng Falcons AB Bren. Magsasucceed naman siya kahit papano. Pero ang problema is ayaw rin naman siyang palagpasin. Ayaw siyang pauwiin. Sasalubungin pa nga siya doon. And Ogwin getting the kill. Ayan na nga ang sinasabi, 60 seconds bago mabuhay din si Andorio, 25 naman para kay Ryota. Pwede yatang ipilit dahil merong minion wave sa gitna, even top lane para dito si FCAP. So we have 3 players para sa Omega. Kinagandahan para sa kanila, meron silang Nelia. Pero knowing na FCAP yung kalaban nila, parang hindi yata sila bibigyan ng chance. Ito na naman yung shadow kill na sinasabi natin, napatikit pa. Look kayo, Kir. So nagamit na yung mga resources sa Hala, sa gilid. mapipilitan dito na hindi na makadepensa dahil tuloy-tuloy pa rin ang laban natin.